Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong SMNI, yung Sunshine Media Network Incorporated na ang main company ay yung Swarasag. Kasi po meron pong latest na balita sa kanila. Meron po tayong ipapanood ng maikling video sa inyo, pero magba-background lang po tayo, no? Kasi po itong SMNI ay nasuspindi, no, ng National Telecommunications Office. Bakit ba sila nasuspindi? Kasi po dito sa ulat ng Inquirer.net noong December 11, headline nila, House Panel adopts resolution urging NTC to suspend SMNI operation. Kasi inadapt po ng House yung House Resolution ni Representative Migs Nograles ng PBA Party List, yung House Resolution 1499, citing the violations of SMNI. Now, the House Resolution 189, yung po yung ginawa nila, urging the NTC to suspend the SMNI operation. Now, the same news outlet, yung Inquirer.net, December 21st, naglabas po ng headline itong Inquirer at sinabi na, NTC suspends SMNI operation for 30 days. Citing na, yun nga po na in response to House Resolution, no? Binibigyan po nila ng 30 days suspension ng SMNI and they given SMNI 15 days upon receipt of the notice to respond to the suspension. Okay? So, sa pamamagitan yan, no, marami pong mga kaalyado ng SMNI na mga mambabatas ang dumipensa sa kanila. Nandiyan na nga po si Robin. Sinasabi niya na hindi nabigyan ng tamang due process ang SMNI sa NTC. At ganun din po si Senatora Amy Marcos, sinasabi niya nga, sino ang takot sa SMNI? Nag-vlog po tayo dyan, no? Ang dami nga pong nanood. Maraming salamat po. So, doon pa lang, no, makikita nyo, itong mga mambabatas na pumanig sa SMNI, makikita nyo na talagang meron silang killing, no? Hindi mo masasabing dapat hindi kayo partisan, Dapat hindi nyo yung concern, di ba? Hayaan nyo yung due process. O kung hindi sila tinamaan ng due process, let SMNI do their job. You will not be a spokesperson for that particular company. Di sana kung spokesperson pala kayo, mag-quit na lang kayong senador. Di po ba? Wala. Ganun talagang kalakaran sa Pilipinas, Now, with that suspension of SMNI by NTC, yung pong mga binibira nila dyan sa Kongreso, particularly sa lower house, yung sinasabi nilang mga NPA, yung Makabayan Block, ay meron pong mga statement. Manila Bulletin, suspension order, part of holding SMNI accountable, sabi ni Brosas. No, kasi sa dami na nga daw pong ginagawang pagbabalahura ng mga SMNI doon sa mga shows nila, tulad ng Laban Kasama ang Bayan, even your former President Fallen from Grace Rodrigo Roa Duterte, no? Parang leksyon po yan sa SMNI na hindi lahat kayo ang namamayagpag, no? Now, ganun din, the same media outlet, Manila Bulletin, pati si Castro nag-chime in. Ano sabi niya? Not the same. Castro cites key difference between cases of SMNI and ABS-CBN. Sa totoo naman, malaki naman po talaga ang difference niyan. Kasi itong ABS-CBN is not about curtailing the freedom of expression of whatever o yung red tagging. Natira po sila sa mga violation ng taxes, labor, like that, no? And also, your former President Fallen from Grace Rodrigo Roa Duterte has a hand for not giving them a franchise. Ginamit niya ang kanyang presidential power. Evident po yan, may mga balita po dyan. No? Hindi na po natin papakita sa inyo, alam nyo na yan. Next, ito pa ang sabi ni Castro sa Abante TNT, tunay na tabloid lista. SMNI, mistulang banta sa press freedom. O ayun po yung opinion ni Castro. Okay? Now, with that said, no, kahapon po sa ating bansa, no, latest po ito kahapon sa ating bansa, GMA News Online, SMNI
as CA o yung Court of Appeals for TRO, Temporary Restraining Order, versus NTC Suspension Order. So lumapit po sila sa Court of Appeals para po humingi ng restraining order, temporary restraining order, para po hindi matuloy yung 30-day suspension ng SMNI. Okay, so basahin po natin yung balita. Suarasag Media Corporation, which does business under Sunshine Media Network International, on Thursday asked the Court of Appeals to issue a temporary restraining order against the National Telecommunications Commission 30-day suspension order. Suarasag's counsel, Mark Tolentino, told reporters that their petition for certiorari, ano po ibig sabihin ng certiorari, no, sa legal? Ito po, sabi diyan, to be more fully informed. Yan. It is a type of writ meant for rare use by which an appellate court decides to review a case at its discretion. The word certiorari comes from Latin and means to be more fully informed. Ayan. A writ of certiorari orders a lower court to deliver its record in a case so that the higher court may review it. So, ibig sabihin, inaakyat nila sa Court of Appeals yung suspension ng NTC. So, the Court of Appeals, no, makapagbigay ng TRO at ganun din mabasa yung kaso. No, humihingi kasi sila ng due process. And what is that due process? To be heard by NTC. Kasi sinasabi po ng kampo ng SMNI, correct me if I'm wrong, na hindi sila nabigyan ng due process. Ganon din yung ini-echo ni Robin Padilla, no? Na hindi kayo nabigyan ng due process. Ganon din yung ini-echo ng mga host ng SMNI. By law, sabi sa Constitution, yun po yung mga sinasite nila, that they should have accorded a due process. Which means, they should have defended their stance o yung kaso nila sa NTC. The NTC should not use the resolution of the House to suspend SMNI. O kayo po sa inyong opinion, tama o mali po ba yung ginawa ng NTC? Na naglabas sila ng isang desisyon na hindi nabigyan ng tamang pamamaraan yung SMNI. Kumbaga, wala silang ginawang due process. Tanong ko lang, tinatanong ko sa inyo, ako din nalilito. Tama po ba yun? Na naglabas ka agad ng 30-day suspension kung walang due process? Hindi naman po tayo abogado. Kaya mamaya, maririnig nyo yung sasabi ng isa sa mga lawyer ng SMNI. Okay? So, balik tayo doon sa ating balita. No? Ito sabi niya, certiorari, prohibition, mandamus with prayer for injunction. TRO was filed because they feel they were never given a chance to refute the allegations against them, and NTC just surrendered their authority to the House of Representatives, which earlier called for such suspension. Ayun nga po, kumbaga, ginamit na lang ng House, no? Ginamit na lang ng NTC yung decision ng House, yung urging ng House, kasi pinakita natin yan, no? The House is urging NTC to suspend SMNI. So siguro, base na rin sa pag-aaral nila doon sa mga, yung napagdaanan nilang mga hearing, I think is 3 or 4 hearings yun, yun ang ginamit ng NTC. So palagay nyo ba, tama yung ginawa ng NTC? Okay? So kung maririnig nyo, ano po ba yung mandamus? No? So sa legal term, ang mandamus, ito na naman tayo, a writ, no? Is an order from a court to an inferior government official ordering the government official to properly fulfill their duties, official duties, or correct an abuse of discretion. Ayan daw po yun. To correct an abuse of discretion. So, yun po yung mga sinasabi ng mga lawyer. Magagaling naman tong mga lawyer na ito. Ito po ang sabi ng lawyer nila na si Attorney Tolentino. We believe that we were meted
a penalty of suspension without due process. We were not given a chance to answer this allegation. So, hindi ko na po, itatagalog to. Siguro, alam nyo naman yan. So, sa sa maikli, hindi kami nabigyan ng pagkakataon eh. Lugi kami. Na-disadvantage kami. No? Kaya kailangan, punta kami, hanap kami ng TRO. Yan. Ang tanong dyan, kung mabibigyan sila ng TRO ng Court of Appeal. So, yan po yung mga larawan, mga kababayan. Tignan nyo, si Attorney Mark Tolentino and si Attorney Rex Suplico. No? Ito pa. Tolentino then argued that NTC abused its authority when it heeded the House urging the regulatory body to suspend the Swarasag Media Corp franchise mainly due to alleged willful dissemination of false information, a violation of its franchise. Kumbaga dito, sinasabi ni Attorney Tolentino na inabuse ng NTC yung kanilang kapangyarihan. No? Kumbaga, nagpauto sila, nagpasway sila doon sa sinasabi ng House of Representatives, doon po sa Committee of Legislative Franchises. Pero kung mapapanood nyo po yon, doon po sa resolution ni PBA Party List Representative Mix Nograles, nandoon po yung violations ng SMNI. Aside dito sa sinasabi ni Attorney Tolentino na dissemination of false information. The false information in there is yung sinabi ni Eric, no, yung a rebel always a rebel. Okay? Ito pa. He added, the House resolution is only limited to acts in aid of legislation and not meant to met penalties. Ang tanong, bakit sinabi doon sa balita that they are urging? Sa bagay, parang sinasabihan lang naman. Ngayon, siguro, hindi natin alam kung sino po yung mga nakaupo dito sa NTC, no? Kung mga abogado pa yan, how come, no? Hindi na sila nagtawag, hindi na nila tinawag. Kasi base dito, kung mababasa nyo, wala talagang due process na tinawag itong SMNI to meet the NTC, no? Ano kaya ang kapangyarihan doon? Baka meron namang nakalagay doon sa provision ng NTC that they can impose a penalty or a suspension even though na hindi kami nagpapatawag ng hearing. Hindi ko po alam yun, correct me if I'm wrong. Okay, tuloy. Parang na-impluwensahan sila ng House dahil lang sa recommendation ng House. NTC has quasi-judicial function and is part of the executive department. Dadamay na po ang executive department dito. Sisisihin ang takbo nito si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nasa under siya ng executive department, just like the MTRCB. So lahat executive, yung sasabihin ito, may kinalaman na naman dyan ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ba na itong mga taga-SMNI, sinasabihan na walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos kasi, no, SMNI ang talagang humawak ng mga debate para kay Bongbong Marcos? Kasalanan ba ni Bongbong Marcos yun? Kayo po mga kababayan, anong masasabi niyo? Sa akin hindi. Walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Kasi nagamit nyo rin si Pangulong Bongbong Marcos, alam nyong malakas sa siya. Whether electoral or sa ballot, sa ballot, electoral, yung popularity. No? Tumaas ang ratings nyo, huwag kayong ganyan. Dami nyo rin mga kinita dyan sa commercials ninyo. Tapos sasabihin nyo, walang utang na loob. Quits lang naman kayo eh. Di po ba? Syempre, nag-offer kayo, inimbitahan nyo siya. Di ba? Gusto na naman niya kayo. Sinabi nyo ba, BBM gagawin namin to para sa'yo. May ganun ba kayong usapan? Sabihin nyo sa amin, hindi nyo sasabihin na wala siyang utang na loob. Di ba? Akala nyo naman, kayo lang ang nagpapa-debate. Nagpa-debate din ng GMA7. Kaso tinanggihan nyo lang. Tinanggihan niya lang. Di ba? Kung walang utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya a-attend dyan sa debate ninyo. Kaso, si Pangulong Bongbong Marcos, kapag galang kay Pangulong Duterte at paggalang kay sa inyong pastor, uma-attend siya, tapos sasabihin nyo, walang utang na loob. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Diba? Nasa istasyon pa kayo ng makajos, pero ang mga binibitawan nyong salita at inuugali ninyo ay hindi makajos. You are accusing somebody? Yan ba ang turo ng Diyos?
Maya naman kayo. Di po ba? Alam naman natin na hindi rin naman kayo pakikialaman ng Pangulo kasi ng opinion ninyo, pero that's not good. You are an embodiment of a Christian values. Christian values ba yan? O tirahin ko na rin kayo, di ba? O, sunshine yung logo nyo. O, sunshine ng Makadiyos. O, mukha nga ni Apollo Quibolo yan. It represents what does Apollo Quibolo have? Sabi niya, Kristiyano siya, appointed son of God siya, and then you are accusing somebody of walang utang na loob. Mga gunggong pala kayo. Di ba? Kasalaman ba ni Pangulong Bongbong Marcos bakit kayo nagpa-debate? Ginusto nyo yan, mga gunggong kayo. Ginamit nyo rin siya. Kaya dapat quits lang kayo. Dapat lang talaga kayong mga kamura-mura ng putang ina ninyo, mga buwakang ina ninyo. Di ba mga kababayan? O kayo, anong masasabi no doon? Wala daw utang na loob sa SMNI ang Pangulo. Gago. Bakit pinilit ba ni PBBM kayo na gumawa kayo ng debate during that time? Mga gunggong pala tong mga to Kakapal ng mukha Piling nila aping-api sila. Kayo nga nang aapi. Mangangalandakan yung Christian kayo Nasaan ang Christian values nyo pag sinasabi nyo walang utang na loob yung taong ito? Di ba? Naghahanap pala kayo ng kapalit? Di ba? Ano ang sabi ni Christ sa teaching? Baka hindi nyo alam yon? Pastor Quibolo, paki-remind mo nga yung mga mo dyan. Yung mga guest ninyo at mga anchors ninyo, mga salaula. So, pangangalandakan nyo that ang mga Diyos, ginagamit nyo pa ang Diyos sa kagaguhan ninyo. Kakahiya naman kayo. Diba? Sabi nga dapat kung ikaw ay tumulong, dapat hindi malaman ng kaliwang kamay mo ang ginagawa ng kanang kamay mo, the same thing. Ibig sabihin, huwag kang humanap ng kapalit. Freely give. Diba? Bahala na ang Diyos ang magbalik sa'yo ng kabutihan. Hindi nyo ini-embodied yun Lahat pala sa inyo, dapat tumanaw ng utang na loob. Dahil, diba? Ng puta naman. Mabuti pa yung mga hindi Kristiyano dahil alam nila. Pero kayong mga Kristiyano na sinasabi nyong Kristiyano kayo, kayo pala ang mga palalo, mapagmataas, mga gonggong. Hindi naman po lahat ng Kristiyano Hindi po lahat, disclaimer yan. Okay? Hindi po lahat ng non-denominational or denominational churches ganyan ang ugali. Marami pa rin po ang naniniwala at nagpapatunay ng mga salita ng Diyos at aral ng Diyos. Pero dito sa SMNI, yung napanood ko po kasi, may anchor sila sa kayong guest niya, sinasabing wala daw utang na loob at umaayon pa yung anchor na yan. Mga visit. Diba? Nasaan doon? Apollo Quiboloy. Nasaan? Doon ang aral ng Diyos. Diba? Diyos mio. Bakit ang Diyos ba nung nagbigay ng ganito? Sinabing may utang na loob kayo sa akin? Wala. Tapos kayo ganyan? Hindi po kasalanan ni Bongbong Marcos bakit kayo nagpadibate. Diba? Dahil nagamit nyo rin siya. Mga gunggong. Ito po mga kababayan yung video na to, nakuha ko po ito sa Twitter. Bahala na tayo kung makapiright tayo dito ng SMNI. Twitter po ito. Itong si Attorney Rolex Suplico. May, Rolex nga po. Attorney, baka naman meron kang extrang Rolex dyan. Ganda na pangalan niya. Rolex. Mga tayo relo. Ang relo ko lang dito yung G-Shock Pinapaaraw ko pa mga wala namatayan ng walang araw ito po 39 seconds ano po yung kanyang opinion diyan po sa pagpapile nila ng TRO sa CA. Okay? Ito po. Pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Apparently yung tatlo doon, hindi na alam yung ginagawa nila. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Okay? Ginawa nila, sinara nila kami, sinupil nila ang aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari maski kanino man dito ngayon sa press conference na ito. So yan po yung maanghang na sinabi ni Attorney Rolex Suplico na yung tatlo daw doon sa NTC mukhang mga hindi nila alam ang kanilang ginagawa at mga abusado.
They abused their power. At the same time, sabi niya, they were not given a day in court. At mind you, no, yung ginagawa daw ng gobyernong ito, di ba? Gobyernong Marcos. Ibig sabihin, pinipigilan kayo. No, sinasabi niya, kung kaya nilang gawin ito sa SMNI, mind you, ano pa ang kaya nilang gawin sa iba? Really? O di ba panahon ni Digong yon? Yung nangyari sa ABS-CBN? O anong media entity na dyan ang ginawa ng kagaguhan ng gobyernong ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Attorney Rolex Suplico. Matalino to. Alam ko, pinanonood ko yung show nito sa SMNI dati. Matalino po yan. Mahusay sa mahusay. No questions about it. But, Attorney Rolex naman. No? Mag-cite ka ng example except SMNI na ginawa ng kalokohan ng Pangulong Bongbong Marcos. Na ginamit niya ang kanyang presidential power para itong isang media entity na to na hindi na makapagsalita. Na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapangyarihan niya to curtail the freedom of expression, the freedom of speech. Di ba? Even si Manuel, nung nagsisisigaw siya nung sumalangit nawa ang kaluluwa ni Percy Lapid. Sinasabi niya na si Pangulong Marcos ang may kasalanan. Wala silang mapatunayan. Ikaw din, patunayan ninyo. Huwag niyong gamitin yung Kongreso. They have a different powers. Different, equal branch of government sila eh. Walang kinalaman dyan si Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa ng House. Even though na yung NTC under ni Pangulong Bongbong Marcos. Now, the question is, do you think PBBM has the hand on the NTC and urge the NTC to suspend your SMNI? Show us the proof. Kung may papakita ka, attorney, maniniwala ako sa'yo. Nasabi ko. No? Sabi ko lang sa'yo. Kung mapapakita mo yan, I will. No? Sasamahan kita dyan sa laban mo para sa SMNI. Pero kung wala, wala. Pare-pareho lang tayo. Kung wala, pare-pareho lang kayo na naghahanap kayo ng awa. No? Na kumbaga ngayon tulad nung panawagan ni Roque sa mga media, stand with SMNI. So far, walang nagbo-voice out, no, para kampihan ng SMNI. Sino lang pong kumakampi sa SMNI? Ito, ang dami mga kababayan sa totoo lang. Madami po talaga sila, no? Teka lang, sasabihin ko sa inyo kung sino sila. Si Roque, si Ka Eric, si Panelo, Sino pa? Yun, yung mga abogado nila, sila lang po. Mga taga SMNI, kasama nyo si Tamil Mil at si Pauline from Grace. Yung po yun, sila ang magkakasama. Pero yung ibang media, kakampi ba ang Rappler? Kakampi ba ang ABS-CBN? GMA News, News 5, tama, News 5. O, diba, TV5, ganun yun, pareho lang yan. O, sino pa? Net25. O, yung mga prints, may kakampi ba? Philstar. O, may kakampi ba na Politico? O, wala! Sila lang. Kaya, galit na rin sila, tulad nung Lucarit dito. O, ngayon, mga kababayan, eto pa, may isa pang nag-chime in, yung galit na galit din sa kanila. Member po ito ng Bayan Party List. Ayan, yung kakampi nila Brosas nung Makabayan Black. Teddy Casino, PH, mas magiging matiwasay kung walang SMNI. Ay, yikes. Eto rin nagdemanda rin to ng 2 million Di ba? Yung civil case kay Badoy at kay Eric dahil daw po sa pagre-red tagging. Ayan lang po sabi ni Casino, mas matiwasay ang Pilipinas kung walang SMNI. Hindi rin po ako maniniwala. Hindi magiging matiwasay ang Pilipinas, no? Kung lalong magiging matiwasay kung wala kayo. Kung wala kayong mga Makabayan Black, no? Kayong mga puro nalaw-ngaw-ngaw, puro reklamo na wala namang ginawa para sa ikagaganda ng bansang Pilipinas. Akala mo kakampihan kita? Hindi po. Hindi natin kakampihan tong mga Makabayan block na to, mga bulok itong mga to, mga kababayan. Pare-pareho lang po sila, no?
Yun nga lang, sila nag-aaway, kaya nga para silang mga asong ulol, mga buwayang nagsasagpangan. O, di po ba? O kayo, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.